Ganito po yung ating pamahalaan ngayon. Tinatapos natin yung takutan, inaayawan natin yung palakasan, naglilinis tayo ng ating gobyerno at ng mga proseso nito. Ang resulta, lumilinis ang sistema, ang dami nating natitipid na dating naibubulsa lamang at lumalawak, lumalaki, gumaganda ang mga programa at serbisyo ng inyong pamahalaan. Simbolo natin dito, di ba yung pamaskong handog? Ako, paborito ko po yun. Kayo po ba? Yung pamaskong handog, simpleng halimbawa. Pandagdag lang sa Noche Buena, di ba? Hindi naman yung kalakihan. Pero, malalim kasi yung pinanggagalingan natin dito eh. Dito sa pamaskong handog, napatunayan natin na posible na magkaroon ng isang pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isa sa atin. Pero kung sinimulan po natin ito sa halimbawa o sa simbolo ng pamaskong handog, katunayan, ito na rin po yung ginagawa natin sa lahat ng serbisyo ng ating pamahalaan. Nabanggit ko kanina yung card, membership. Di ba noon, pag nailakad mo yung papeles mo, kung may kakilala ka, magkakaroon ka ng mga blue card para sa... Sino po dito senior? Senior high school na po kayo? Ano po ba? Citizen, senior, para... Kakalituhan po tayo. Senior citizen. Ayan. Di ba dati may mga blue card? Pag may blue card ka, bukod sa 3,000 pag Pasko, pwede ka pang malibre sa ospital. Okay sana. Pero nung naupo ako noong 2019, tinanggal ko yung card na yan. Bakit po? Nung una, may mga nagalit po sa akin. Lumapit sa akin ng ilang nanay at tatay natin dito sa Pasig. Sabi, Biko, ba't mo tinanggal yung card? May nakakuha akong benepisyo dyan. Kaso siguro ngayon, 2025 na po, siguro nakita na natin kung bakit tinanggal yung mga card na yun. Dahil ayaw natin na kung sino lang yung may ganon, na yun lang yung makakatanggap ng benepisyo o tulong na mas maganda. Ngayon, pumunta po kayo sa ospital natin. Hindi kayo hahanapan ng kung anong membership. Hindi po kayo tatanungin kung botante kayo. Hindi tatanungin kung anong precinct number ninyo. Hindi tatanungin kung sino ang kakampi ninyo. Kahit nga hindi po senior, ngayon, pinapatupad na natin ang no balance billing sa mga ospital po natin. At hindi po tayo nagtatapos dun. Gaya nga ng sabi ni Councilor Eric kanina, hindi naman po sapat na libre lang. Kailangan ayusin natin, taasan din natin yung kapasidad ng ating mga ospital. PCGH, alam po natin, napupuno po talaga. Pero ang ginawa po natin ngayon, nakita natin, may isa tayong ospital na Children's Hospital. Pag Children's Hospital, specialty hospital po yan. Ibig sabihin, kinikater niya buong Eastern Metro Manila. Referral po siya pagdating sa pedya o sa pambatang mga sakit. Nakita natin, teka, parang lugi ang mga Pasigueño dito. Oo, maganda pakinggan na meron tayong specialty children's hospital. Pero yung resources natin, nahahati. Ang ginagamot minsan, hindi na taga-Pasig. Okay lang naman kung gaya sa PCGH, nasa boundary kasi hindi naman pwedeng itaboy kung talagang nangangailangan ng tulong. Pero ayusin muna natin, i-prioritize natin yung mga taga-Pasig. Ang gawin natin, imbes na Children's Hospital, convert natin para maging pangalawang General Hospital ng ating lungsod. Para lahat tayo, pag may kailangan, nagkasakit, pwedeng dun tumakbo. Mas malapit pa po dito sa sentro ng ating lungsod. Ang magandang balita, yung ospital po natin na ito, dating Children's Hospital, dati nasa 60 lang yung mga kama. Maliliit pa kasi pambata nga po. Ngayon po, under renovation na po siya. Upgrading, conversion po to General Hospital. 120 beds po na kahit adult o matanda ay kasya po. Tamang pati si Vice Mayor Dodot, kasya dun sa mga... Pero hindi niya gagamitin. Nasabi ko lang, ibig sabihin, kahit 6'3", kahit yung pinakamatangkad natin kasama, kasya po doon. Hindi na siya pambata lamang. Ganito po yung ating pamahalaan ngayon. Tinatapos natin yung takutan, inaayawan natin yung palakasan, naglilinis tayo ng ating gobyerno at ng mga proseso nito. Ang resulta, lumilinis ang sistema, ang dami nating natitipid na dating naibubulsa lamang, at lumalawak, lumalaki, gumaganda ang mga programa at serbisyo ng inyong pamahalaan.